Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Sas Rugando Sasot and MG Kiambao. Sabi ni Sas, the word political opposition will suffer the same fate as the word salvage in the Philippines. Thanks to the real opposition, kakampings. Si MG Kiambao sabi niya, LP or the Liberal Party from legitimate opposition to now members of the super majority. Ito, mayroong article ng Politico.com. House unity grows. LP joins super majority to keep Martin Romualdez as speaker. Ayun na. So, mulat sa poll, ang Liberal Party, yan ang partido ng mga Aquino. Yan ang partido ni Leni Robredo. So, mortal na magkaaway, Aquino, Robredo, Marcos. O ngayon, ang Liberal Party kasama na sa administrasyon. Kaya nga, from legitimate opposition, member na sila ngayon sa administrasyon ng Marcos Jr. Pink Martini, kung tawagin. Okay, ito yung article ng Politico. House unity grows. LP joins super majority. The Liberal Party has thrown its weight behind the growing coalition of political parties rallying to keep House Speaker Martin Romualdez in his post for the next Congress. Deputy Speaker David J.J. Suarez told. Ito ang payag ni Congressman Suarez. As of today, 285 House members have expressed their support for Speaker Romualdez, with 278 lawmakers having already signed formal declarations, including 4 out of 6 members of the Liberal Party, now part of a broader movement for legislative continuity and national stability. Yan ang pahayag ni Congressman Suarez. Okay. The supermajority bloc backing Romualdez now includes major parties such as, number 1, Lakas CMD. Ito yung partido ni Romualdez. Nacionalista Party, ito yung kay Villar. National Unity Party. Kalimutan ko na sinong leader ng National Unity Party. Nationalist People's Coalition. Ito yung kay Tito Soto at Ping Lacson. Partido Federal ng Pilipinas. Ito yung kay Presidente mismo. And Party List Coalition Foundation Incorporated. So, panglima ang LP. Suarez highlighted the LP's endorsement reflects recognition of Romualdez's leadership, maturity, and political acumen, especially at a time when effective lawmaking and institutional harmony are needed over political divides. Oh, sinasabi, political divides. Kaya nga, nagkawatak-watak na eh. Ang ganda ng simula yung unity, napakalaking political capital. Ngayon, divided na ang bansa. Duterte Group, Marcos Group. Bakit? Nang dahil sa ambisyon ng isang tao na gustong-gustong magpresidente by 2028. Ito yung exact words ng Kongresista Suarez. Leadership in the House is about bringing people together to pass meaningful laws. Speaker Romualdez has demonstrated that repeatedly the unity we now see among House members reflects a collective commitment to stability, progress, and responsible governance under his stewardship. Oh, one daw, responsible governance daw ang mga kongresista. Naniniwala ba kayo? Okay, ang mga lumalabas na pangalan na posibleng makakalaban ng
pagiging Speaker of the House si Representative Toby Chanco and Bacolod City Representative Albi Binetes. Yan yung mga matunog na kalaban. Sabi naman ng politiko, sabi dito, however, Politico reported that Romualdez' cousin, President Ferdinand Marcos Jr., reportedly told him he could stay in his post as long as he retains the majority support of the House. So, sa tingin ko nga is talagang si Romualdez pa rin ang Speaker of the House. Magbasa tayo sa mga comments. Carlo Barrios, same with money. When Martin speaks, everybody listens. Jerby Boha, the goal is to destroy one alliance out of the picture before 2028 to make it a one-on-one fight. Agree ako dito. Kasi, lumalakas na ngayon ang Liberal Party. Tingnan nyo, nanalo yung party list ni Attorney Laila de Lima, yung ML, mamamayang liberal ba yun? Nanalo. And then, yung party list na akbayan ni Rizal Hontiveros, mo'y nagtap to more than 2 million votes. Dati, ang akbayan halos hindi manalo-nalo. Ngayon, sila yung number 1. So, lumalakas ang kakampi. Biglang nanalo si Bam and Kiko. Noong 2022, wala. Na inidoro sila. Ay, bakit ngayon biglang nanalo? Kasi nga, nagkawatak na ang unity na divide na ang boto ng Marcos Duterte. Yung ibang bumoto sa unity napunta ngayon sa Dilawan. Kaya lumakas sila. So, by 2028, nagsalita na si Rizal Hontiveros na willing siya, open siya na kakandidato sa 2028. So, isang kalaban na yan. Plus, Duterte, Sara, plus Romualdez. I don't know itong si Rapi Tulfo dahil malakas. Baka kung ayaw niyang magpababa, mag-slide down ng Vice President, kandidato rin si Rapi Tulfo dahil malakas eh. So, 4 ngayon ang maglaban-laban. So, ito, tingin ko, posible na iniingganyo na nilang Liberal Party, makisama na lang sa Marcos at huwag nang tatakbo sa 2028 para one-on-one na lang Duterte versus Romualdez. Bring it on. Mas maganda kung one-on-one. Kung si Romualdez lang ang kalaban. Mas delikadong kalaban ni BP Sara. Sa tingin ko lang may opinion. Mas malakas si Rapi Tulfo kumpara kay Romualdez. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video ito at salamat sa inyong suporta. Karon mo na ni ang atop ni Angkol nga kawayan lang in taon. So mag-atop siya karon kay natagaan na namo siya og yero. So, mapulihan na ni karon ang iyang atop nga kawayan lang. O makita pud nato nga mga gabok na gyud ang iyang atop nga kawayan. O karon natagaan na gyud si Angkol og yero. So makaatop na gyud siya karon. Sa Ginoo sa nagatag ni nga yero ug sa sponsor ug sa nagtabang ang Dios magapalangin kaniya. Salamat kayo. Naghatag dili hinabang yero. Ang Dios magapalangin kanila ug sa nag-sponsor. Magapanangin ang
Ginoo kanila daghan pa kay nga mga bising. Daghan kay salamat. Matalisan na gid ang akong atok. May lisan na. Salamat sa Ginoo na nagtabang sa amo. Ako balay ko, mayuan akong balay. Ang Diyos magapanalangin kanila. Uman siyang igsoon, Sister Jeannie, ang siyang gruban. Isang pasanagatag ni Ginoo, ang Ginoo magapanalangin o daghan kayo ng panalangin kanila. Og karon Kol, pila na gani nakatuig Kol imong balay nga bago pa ka nakailis og atop? Napuno na ni katuig, pa ko nakailis og atop. Pasalamat ko sa tanaw sa video o sa nag-sponsor, sa nagkahatag sa ako og giro nga naayuhan na gyud akong balay. Ang Dios magapanalangin kaniya. Oh, sige, salamat.